Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Kasabay ng pag-upo ay napabuntong hininga si King Ning Yuan Sian. Inilahad sa kanyang isip na si Shin Lang ay nakalikha ng milagro sa literary exam, ngunit paano naman ba kaya sa martial exam? Kapag iyon ay nagtagumpay din doon, ang alingaw-ngaw ng sampal ay aabot maging hanggang sa kalangitan at bilang haring nagawang ma-recognize ang isang talent, tiyak na ang kanyang reputasyon ay papailang lang. Inutusan niya si Eunuch Lee na magpadala ng taong magmamatsyag bukod sa martial exam site, kailangang walang mangyaring pandaraya, o kaya naman injustice. Sa sumunod na araw ang eksena ay dumatal sa labas ng Tianyu Hunting Grounds, kung saan isasagawa ang Imperial Selection ng martial exam. Narito na si Shin Lang at ang kanyang grupo. Sambit ng mga tao. Hahatawa ng iba, grupo ng mga pulubi narito upang mag-take ng martial exam. Ito raw ay nakakatawa. Tara-tara, sambit ng iba, papanoorin daw nila ang palabas dahil kung hindi pa sila manunood ngayon, sila'y hindi na magkakaroon pa ng tsansa sapagkat ang mga ito'y malapit ng mapugutan. Ang 10'y binigyan ng order ni Wu Lei na ibaba na agad naman nilang isinagawa, kapansin-pansin ang reaksyon ng mga tao. Napatanong ang isa kung ano ang nangyayari rito. Hindi raw ba't ang mga pulubing ni recruit ni Shin Lang ay mga half-disabled? Chief Examiner, sigaw ng isa pa, mayroong cheater dito, mayroong nagtake ng exam para sa ibang tao. Sa gate ay sinalubong ng examiner si Lan Shi o Lan Wan para sa identity verification. Ono, sambit ni Shisan sa kanyang isip. Sa kanyang pagkabahala umano'y si Lan Wan at ang iba pa ay nagkaroon ng malaking pagbabago pagdating sa itsura. Ang mga ito ay sasabit sa verification, hindi raw ba? No worries, sambit ni Shin Lang sa kanyang isip. Ang mga portrait sa mundong ito ay mga abstract rin naman, mahirap na ma-identify ng precise, hanggat ang fingerprints ay mag-match lang ang lahat ay magiging ayos lang. Nagbigay ng utos ang Chief Examiner na i-verify ang mga fingerprints, isang bagay namang agad na sinunod ng ibang mga examiner. Pagkatapos na maisagaway, sumigaw ang isang examiner na ang mga fingerprints ay nagmatch, walang anumang isyo. Idinagdag ng isa pang examiner na ang lahat ng fingerprints ay tama. Ito ay hindi kapanipaniwala, sambit naman ng isang kalbo, ang 10 ito ay definitely hindi ganito ang itsura noon. Hasambit ng Chief Examiner, parehong fingerprints subalit ibang itsura. Sinabi ng isa na ang mga ito pa rin ay mayroong similar na facial features, ang outlines ay naroon pa rin, sadyang ang mga ito lang daw talaga ay mukhang nag-grown up. Eunuch Lee and baling ng Chief Examiner, ano raw ba sa tingin nito? Ahehe, Chief Examiner, tugon ni Eunuch Lee, and hindi na raw kailangang pansinin pa siya nito, siya ay narito lang upang panoorin ang palabas. Hatugon ng Chief Examiner sa mahinang boses, at sino naman daw ba ang maniniwala doon? Sabay anunsyo na ang 10 ito ay nakapasa sa identity verification. Lan 1, Lan 2, Lan 3 hanggang Lan 10, ang mga ito raw ay pumasok na. Natawa ang mga tao sa kanilang narinig. Hahaha, ang pangalan ng mga ito ay napaka-ridiculous. Animoy pangalan ng mga aso't pusang gala. Dahil lang sa ang mga ito ay pinapaboran ng hari, iniisip na ng mga itong sila ay something, so kahit na ang mga pulubi raw pala ay maaari na ring maging martial exam candidate ngayon. Ang pulubi ay isa pa ring pulubi dagdag ng isa, at most ang mga ito ay nag-train sa loob ng 1 buwan, kaya malamang kahit na horse stance ay hindi pa natututunan ng mga ito nung nakaraang mga araw. Yung baliw na Lan ay natulog lang sa exam, at sa pagkakataong ito, turn na naman ng 10 pulubing ito upang ipahiya ang kanilang mga sarili. Inilahad ng isa na tiyak na pagkatapos ng exam na ito, ang lahat ng 11 mga pulubing ito ay mapupugutan. Pagkatapos na ma-verify ang mga identities, ang 3,000 mga candidates, ay tumungo na sa examination grounds. Sa unang araw ng exam, ang test ay weightlifting. Sa part 1, bawat candidate ay kailangang mag-lift ng stone lock na mayroong timbang na 530 gin at i-hold sa loob ng 5 segundo. Ang test na ito ay madali lang na naipasa ng 10. Grabe, sambit ng Chief Examiner sa kanyang isip, ang timbang na ito'y nagawang malift ng mga ito nang walang kahirap-hirap, habang ang isang candidate naman ay napatanong kung ang mga ito pa ba yung parehong mga pulubi. Ang stone lock na ito'y nagawang malift ng mga ito ng one hand, papaano ito naging posible?
Sa second part naman ng test ang mga candidates ay kailangang pamasan ng 300 Gin na timbang at tumakbo sa layong 100 metro sa loob lang ng 45 segundo. Grabe sambit ng isang candidate sa kanyang isip, ang lakas ng mga ito ay hindi kapani-paniwala. Sa ganito kabigat na timbang ang mga ito'y nakakatakbo ng walang kahirap-hirap, ni mukhang ang mga ito nga raw ay mas mabilis pa sa mga ordinaryong tao na walang pinapasan. Sa unang araw sa 3,000 candidates ay 2,000 ang na-eliminate, subalit ang LAN Brothers mula sa LAN 1 hanggang LAN 10 ay nagawang makapasa. Sa pangalawang araw sa second round ng Imperial Martial Exam ang test ay archery at gaya ng day 1, ito rin ay nahahati sa dalawang parts at ang unang part ay ang pagpantirya sa isang fixed target o target na hindi gumagalaw. Ang lahat ng mga candidates ay binigyan ng instruction, na kailangan nilang maipana ang lahat ng kanilang mga palaso within sa oras na nakalaan. Ang lahat ng score ay ililista sa uniform na paraan, 1 point kapag ka na-hit ang target, 2 points kapag ka na-hit ang malaking bilog at 4 points kapag ka na-hit ang bullseye. Gayunpaman sa final scoring ang kino-konsidera ay hindi lamang accuracy kundi pati na rin ang lakas na ginamit. Kapag ka tumagos ang palaso ay walang points na ay dadagdag, subalit itatala ng examiner ang pangalan ng candidate. Kapag ka naman napakahina o kapag ka hindi bumaon ang palaso, ang points ay babawasan. Sa kanyang isip ay inilahad ng kalbong candidate na ano naman ba ang silbi ng pagiging malakas. Ang archery ay hindi mo mamamaster sa loob lang ng isang buwan, ito ay patungkol sa experience at skill. Upang i-showcase ang kanilang lakas ang LAN Brothers ay gumamit ng 1.5 stone bow, mga panang napakatigas hilahin, subalit sa kabila nun, ang lahat ng pinakawalang palaso ng LAN Brothers ay tumama sa bullseye at tumagos. Inanunsyo ng examiner na ang lahat ng hits ay tumama sa bullseye. Ang isang candidate ay hindi makapaniwala. Next round, sigaw ng chief examiner. Ang second half ng archery test ay pagpana sa mga moving targets. Ang sinasabing moving targets na ito ay hindi mga living creatures, kundi mga sundalong nagtatago sa mga trenches, gumagalaw ng back and forth sa isang partikular na range. Then ang target ay bigla nilang iaangat sa loob ng 3 hanggang 4 na segundo, then ibababa uli. Ang process na ito ay uulit-ulitin lang, mayroong variation, upang ang mga shooter ay hindi magkakaroon ng idea kung kailan muling iaangat ang target. Since limitado lang ang oras ng pag-aim, ang mga candidates ay kailangang mag-react ng mabilis at magpasya ng instant, mag-aim sa pinakamaikling oras at bumitaw, at syempre maging ang archery test na ito, ay nagawang maipasa ng LAN Brothers ng walang kahirap-hirap. Ang lahat ng mga nakasaksi ay hindi makapaniwala at nang matapos na ang pangalawang araw ng exam, 200 ang na-eliminate sa natitirang 1,000 candidates. Ang final day ng martial exam ay sumapit na. Sa Tang Dynasty ang martial exam ay isinasagawa sa pamamagitan ng horseland skills. Ang mga candidates ay kailangang sumakay sa kabayo sa isang makitid na daan. Mayroong wooden dummies sa magkabilang side at bawat isa sa mga dummy na ito ay mayroong nakapatong na tabla sa ulo. Sakay sa kanilang mga kabayo ang mga candidates ay kailangang bumaybay sa makitid na daang ito gamit ang sibat. Kailangan nilang puntiryahin pabagsakin ang mga tabla, nang hindi natutamba ang mga wooden dummy. Gayunpaman ang isinasagawang horse saber test ng Yu Kingdom ay higit na mas extreme. Sakay sa kanilang kabayo ang mga candidates ay pinadadaan sa isang 300-meter track, habang pinagbababato ng 20 mud balls. Sila ay hindi maaaring matamaan ng mga mud balls na ito at habang tumatakbo lulan ng kabayo kailangan nilang i-slash ang mga mud balls na patungo sa kanila gamit ang kanilang espada. Ang test na ito ay hindi lamang patungkol sa speed at eyesight kundi pati na rin sa anticipation at precision. Ang lahat ng LAN Brothers mula LAN 1 hanggang LAN 10 ay nagawang makapasa. Imposible sambit ng isang candidate, ito raw ay imposible, ni hindi niya nga raw ito kayang gawin sa kabila ng kanyang naging 10 taong hard training, maging ang isa ay hindi rin makapaniwala, habang ang chief examiner naman, ay napatanong kung talaga bang 1 buwan lang nag-ensayo ng martial arts ang mga ito. Pagkatapos na makasalang ng lahat ay sinimulan na agad ng mga examiners ang ranking at makalipas ang kalahating oras ang resulta ay lumabas. Sa 3,000 candidates 50 lang ang nakapasa at ang 10 members ng LAN Brothers ay kabilang sa listahan.
Nang makita ang listahan ay ganito ang naging ekspresyon ng chief examiner, inilahad sa kanyang isip na ang lahat ng 10 pulubing nasa ilalim ni Shin lang ay nakapasa at hindi lang yon, ang score pa ng mga ito ay napaka-outstanding. Ang 5 ay nagawang makapasok sa top 10 at ang lahat ng 10 ay nagawang makapasok sa top 20. Hindi raw ba't sinasabing ang mga ito ay half-disabled? Idinagdag na si Zulu ng Zhu family ay ang siyang nakakuha sa first place sa Imperial Martial Exam na ito sa edad na 20. Si Nangong Zhang naman na anak ni Marquis Nangong Ao, ay ang siyang nakakuha sa second place sa edad na 17. Ang 7 iba pang descendants ng mga military families ay nagawa ring makapasa, subalit ang kanilang mga rankings ay napakababa. Ang ilang iba pang inaasahang makakapasa ay nangalaglag, at ang lahat ng ito ay dahil sa bigla na lamang pagsabog ng performance ng 10 mga pulubi ni Shin lang. Kinuha ng mga iyon ang spot na para sana dun sa iba. Once na ang ranking na ito ay na-release hindi lang yung mga ordinaryong martial artist ang manggugulo kundi pati na rin yung mga anak ng mga martial families na na-displace. Tiyak na ito ay magdudulot ng napakalaking uproar, tiyak na ang lahat ay magkakagulo. My Lord, sambit ng isang examiner, nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin umano'y kapag ang ranking na ito ay na-release. Tiyak na yung mga nabigo sa exam ay susugod at magkukulumpon sa Ministry of War, wawasakin ang mga bagay na nandoon. Oo, dugtong ng isa at umano'y tiyak na sasabihin ng mga taong mayroong nangyaring pandaraya sa martial exam since nagawang makapasa nung 10 mga pulubi ni Shin lang. Right, sambit ng chief examiner, sa kanyang isip siya raw ay isang hamak lamang na Vice Minister of War, hindi siya maaaring gumawa ng final decision, kaya ano ang dapat nilang gawin? Naalala niyang si Eunuch Lien ay araw-araw na tumutungo rito, umano'y napakalinaw na iyon ay inutusan ng Majesty na magmatiyag sa martial exam na ito. Hindi niya kayang i-bear ang consequences ng pag-release sa ranking na ito, subalit kaya ng hari. Thus ang dalaway inutusan niya, ipinatawag si Eunuch Lien at makalipas ang ilang sandali, si Eunuch Lien ay dumating. Ang ranking ay ipinakita ng Chief Examiner at si Eunuch Lien naman, ay ganito ang naging reaksyon. Ano, sambit niya sa kanyang isip, actually ang lahat ng 10 iyon ay nagawang makapasa ni iyon daw ba ay posible? Wonderful, ito raw ay talagang napaka-wonderful. Sa pamamagitan nito, sino pa ang mangangahas na magsabing ang Majesty ay bias? Sino pa ang mangangahas na magsabing ang Imperial Exam ay isang joke? Nagsalita ang Chief Examiner. Inilahad na ano raw ba kaya kung dalhin na muna nito ang ranking na ito sa palasyo, nang ito'y ma-review muna ng Majesty. Hasambit ni Eunuch Lien, sa kanyang isip ito ay natatakot na magdulot ng uproar ang isa sa gawa nitong pag-release ng ranking, kaya gusto nitong ipasa ang pasanin sa Majesty. Umano'y sa attitude na ito ay hindi ito mapopromote sa Secretariat, lalo na sa Privy Council. Fine, lahad niya kung ganun, kokopyahin niya na lang ang listahan at dadalhin sa Majesty upang ma-review nun. Kung ganun, tugon naman ng Chief Examiner, kung ganun, hihintayin niya na lang dito ang mensahe nito. Matapos ang 3 araw at gabing grading, ang 6 na examiners ng literary exam ay nag-decide na tumanggap ng 73 exam papers, at matapos ang isa pang buong araw at gabing botohan at sa desisyon ng Chief Examiner, ang rankings mula sa 1st hanggang sa 93rd ay nagawa na nilang maisaayos. Ito ay ang top scorer, sambit ng isang examiner. Sino raw ba kasi talaga ang taong ito? Hay, buntong hininga ng isa pa na grade na nila ang lahat ng mga exam papers, subalit hindi nila nagawang makita yung blankong papel sa wakas. Sambit naman ni Examiner Zhao sa kanyang isip, sa wakas, sa araw na ito ay malilift na rin ang anonymity at malalaman na nila kung sino ang candidate na ito na dumurog kay Zhu Hongping. Pag-unseal sa exam paper, ang pangalan ng candidate na nakasulat ay Lan Sen, na nagdulot naman ng pagtataka sa 6 na mga examiners. Lan Sen, patanong na sambit ng chubbing examiner na patanong kung sino ito. Lan Sen, sambit naman ni Examiner Zhao, mukhang ito raw ay, sa malakas na boses ay nagsabing mukhang ito ay si Lan Baliu. Ang ibang mga examiner ay nabigla sa kanilang narinig. Ano, sambit ng Chief Examiner, ang pulubing iyon nagala sa loob ng mahigit sa isang dekada at kailanman ay hindi nagkaroon ng proper education. Hindi lang sa nagawa nung makapasa, iyon pa ay nagawang makasulat ng isang once-in-a-century policy essay at isang timeless na poetic masterpiece. Ang Chief Examiner ay hindi makapaniwala. Sinabi ng isa na ngunit sa kasagsagan ng exam, hindi raw ba't ang Lan Baliu na iyon ay natulog lang buong araw? Sumabat ang chubbing examiner na hindi, umano'y iyon ay hindi lang natulog buong araw.
Sinagot no ng bawat exam at minsan sa loob lang ng 1 oras, at minsan naman ay hindi pa umabot sa kalahating oras. Ano tugon ng isa? So sinasabi raw ba nitong isinulat no ng once-in-a-century essay na pinamagatang On the Feudal System ng wala pang 1 oras, na pabuntong hininga. Idinagdag na malamang para sa classics at arithmetic section ang 120 tanong ay tinapos lang nun sa loob ng kalahating oras at ang poetry and prose, ay tinapos nun ng wala pang kalahating oras. Ito ay pautal na sambit ng chubbing examiner. Ito raw ay hindi isang genius, kundi isang halimaw. Inilahad ng isa pang examiner na hindi raw ba kaya na mayroong nag-leak sa exam. Sumabat si Examiner Zhao na kahit na ganoon pa, sino naman daw ba ang makakasulat dun sa mga once-in-a-century masterpiece na naisulat ni Lan Baliu? Inilahad ng Vice Minister o Chief Examiner sa kanyang isip na si Lan Baliu ay ang siyang nakakuha sa first place kapag ka ang rankang na ito ay nai-release. Maaaring sasabog ang capital. Hindi mabilang na mga candidates ang magrereklamo na mayroong nangyaring foul play. Ang bagay na ito ay hindi kayang i-handle ng isang hamak lamang na Vice Minister of Rights na tulad niya, sabay utos na i-report sa Majesty ang patungkol sa bagay na ito at hayaang iyon ang gumawa ng final decision. Makalipas ang ilan pang mga sandali ay lumipat ang eksena sa loob ng palasyo at sa puntong ito, ay hawak na ni King Ning Yuanxian ang rankang list ng martial at civil exam. Ano sambit niya sa kanyang isip? Yung 10 mga pulubi ni Xin lang ay talagang nagawang makapasa, at ang Lan Baliu na iyon ay first place pa. Sinabi ni Eunuch Lien na yung 2 head examiners ay hindi makapagpasya, naghihintay lang sa final judgment ng Majesty. Nagtanong si King Ning Yuanxian kung ano naman ba ang dapat na ipag-alangan. Ang imperial exam na ito ay isinagawa ng fair and just, walang anumang bahid ng pandaraya. Siya na si Ning Yuanxian ay ang siyang soberanya ng bansang ito, bakit naman daw ba siya yuyuko sa mga mediocre na mga fools na iyon? Kaya ano pa ang hinihintay nito? Isa-publiko na nito ang mga rankings na ito at hindi lang yon, ang ranking list ng civil at martial exam ay isa-publiko nito ng sabay. As you command, tugon ni Eunuch Lien. Hahatawa naman ni King Ning Yuanxian. Ito raw ay napaka-satisfying. Sa wakas ay napagtibay na siya na si Ning Yuanxian ay hindi isang foolish na ruler kundi isang ruler na mayroong matalas na mata para sa talent, at yung mga kumutya sa kanya ay ang siyang tunay na bulag at mga mediocre. Sa labas ng examination hall ay napatanong ang mga tao kung bakit hindi pa rin ipinapaskil ang listahan, umano'y mahigit sa 1 oras ng late kumpara nung nakaraang imperial exam. Napatanong ang iba kung ano ang nangyayari. Ano yung commotion na nangyayari banda roon? Si Zhu Hongping, sigaw ng isa. Si Zhu Hongping ay narito, bilis-bilis ang mga ito raw ay lumapit at magbigay ng sulot sa Star of Literature. Ano sambit ng iba? Ang apo ng Prime Minister at pamangkin ng Reyna ay actually tumungo rito ng personal upang makita ang listahan at hindi nagpapa-espesyal, gaya ng inaasahan sa number 1 scholar ng capital. Young Master Zhu, sambit ng isa, umano'y hindi na kailangan pang ito'y tumungo rito ng personal. Ito'y hindi na kailangang pumunta pa, dahil tiyak na naman na ito ay ang siyang makakakuha sa first place. Tama yun, dagdag ng isa pa. Kung hindi makukuha ni Young Master Zhu ang first place, then malamang na ang araw ay sumisikat sa kanluran. Nasaan si Xin Lang? Nasaan si Xin Lang? Mayroong nagtanong kung nasaan si Xin Lang. Hahatawa ng isa, umano'y ang Xin Lang na iyon na salot ng mundo ay hindi mangangahas na magpakita rito sa pagkakataong ito. Si Lan Baliu at yung iba pang 10 pulubi ay hindi nakapasa. Ni ang Lan Baliu pa na iyon ay natulog lang sa examination hall, pinahiya ang Majesty. Si Xin Lang ay nakagawa ng krimen, panlilin lang sa hari. Idinagdag ng isa pa na hanggat ma-e-post lang ang listahan ang 11 pulubing iyon ay tiyak na agad na mapupugutan, habang ang Xin Lang na iyon naman ay maaaring makatakas sa kamatayan, subalit hinding-hindi makakatakas sa kaparusahan. Iyon ay nasa malaking trouble na ngayon. Gayunpaman, sa pareho ring sandali ay dumating si Xin Lang. Hahatawa ng iba, ang live-in son-in-law ay talagang nangahas na pumunta, mukhang ito raw ay tumungo pa talaga rito upang makita ng personal ang sarili niyang katapusan. Maririnig ang paghampas ng gong. Ang listahan ay ipinaskil na, ang listahan ay ipinaskil na, sigaw naman ng isa. Ang mga tao'y dali-daling tumungo sa board. Ang mga nasa harap ay nagtaka, na patanong kung ano ang nangyayari, bakit ipinaskil din dito ang listahan ng martial exam, hindi raw ba't hindi ganito ang rule noon?
Wag mo akong itulak sambit ng isa gusto niya raw munang makita kung si Young Master Zhu ba ang nakakuha sa first place ano tugon ng isa pa ni iyon daw ba ay kailangan pang itanong, tiyak na si Young Master Zhu ay ang siyang makakakuha sa first place. Maging si Zhu Hongping ay lumapit na rin ilang sandali pa'y naging ganito ang kanyang reaksyon, nang makitang siya'y nasa second place lang at ang nasa first place ay si Lan Sen. Lan Sen pagtataka niya na patanong kung sino iyon, hindi ito raw ay hindi maaaring totoo ang first place ay nasa kanyang bag na kaya papaanong siya'y naging second lang, papaanong nangyaring mayroong mas mahusay kaysa sa kanyang essay. Ano hindi raw ba kaya na siya'y sino-suppress na naman dahil sa kanyang background ngunit iyon din naman ay hindi maaaring maging posible, sapagkat walang nabanggit na ganoong bagay ang kanyang grandpa. Ano sambit ng isa hindi si Zhu Hongping ang first place at ang isa naman, ay napatanong kung sino ang Lan Sen na ito. Mayroong sumigaw na ang Lan Sen na ito ay si Lan Baliu ano sambit ni Zhu Hongping sa kanyang isip Lan Baliu, ano yung individual daw ba na natulog lang sa examination hall ang tinutukoy ng mga ito. At ang mga martial exam names na ito sambit ng isa Lan 1 Lan 2 hanggang Lan 10 ano ito raw ba ay yung 10 mga pulubi, sumigaw ang isa na first time lang sumalang ni Lan Baliu sa Imperial exam subalit na panalunan na agad ang titulo bilang top scholar ng capital at yung 10 mga pulubi ay napasama lahat sa martial exam list, sumigaw ang isa pa na si Shin lang ang nanalo. Ito ay hindi maaari sigaw naman ng iba yung 11 mga pulubing iyon ay nag-train lamang sa loob ng isang buwan ngunit hindi lang sa nagawang makatake ng Imperial exam na pasama pa sa honor roll, malamang sa malamang na mayroong nangyaring dayaan. Ang langit ay hindi patas sigaw pa ng isa Shin lang ito raw ay Mandaraya, tiyak na si Shin lang daw ay Nandaya. Ang Imperial exam ay unfair sigaw pa ng mga tao ang Imperial exam ay unfair mayroong nangyayaring dayaan, examiner ito raw ay lumabas, si Shin lang ay Nandaya naway ito'y makatanggap ng Heaven Strike. Young Master Zhu Hongping sigaw ng isa ito raw sana ay ang siyang dapat na first place ng Imperial exam ito ang inaasahan ng lahat na makakakuha sa first place dumugtong ang isa na ngunit si Shin lang ay Nandaya hinayaang makuha ni Lan Baliu ang first place ito raw ay napaka-unfair, Young Master Zhu sila ay nakahandang mag-seek ng justice para rito, mga kasama sila raw ay mag-seek ng justice ng magkasama Young Master Zhu, silang lahat ay nasa side nito. Sa kanyang isip ay inilahad ni Zhu Hongping na siya'y binabalak na gawing scapegoat ng mga examinees na ito upang siyang tumanggap sa pagbagsak kaya bakit niya naman daw bahahayaan ang mga ito subalit ang Imperial exam na ito ay talagang strange papaanong nangyaring ang kanyang first place ay nakuha ng isang hamak lang na pulubi, kailangan niyang tumungo sa kanyang grandpa at magtanong doon. Salamat sa lahat tugon niya sa mga tao subalit ang exam results ay dinitermina ng mga examiners base sa mga exam papers at wala siyang intensyon na makipag-argue, kaya palem. Ano sambit ng mga tao si Young Master Zhu ay aalis ng ganun-ganun lang, ngunit ang bagay na ito'y hindi nila maaaring palampasin. Examiner ito raw ay lumabas paulit-ulit na sigaw nila ito raw ay lumabas, kung ayaw nitong wasakin nila ang examination hall. Ang mga examinee ay nagsilabas ng mga pamalot nagsimula sa paghampas examiner ito raw ay lumabas, patayin si Shin lang paulit-ulit na sigaw ng isa papatayin si Shin lang, uphold ang dignidad ng mga sages. Si Shin lang ay Nandaya sigaw ng isa ang taong iyon ay ang salarin, mga kasamahan iyon daw ay bugbugin hanggang kamatayan. Protektahan ang Young Master agad namang command ni Wu Lei at ang isang sumugod, ay kanyang tinagpas. Murder sigaw ng isang examinee umano'y mayroong pinatay murder sigaw ng isa pa, murder in broad daylight. Si Shin lang ay Nandaya sigaw ng isa naway ito'y makatanggap ng Heaven Strike mayroong nagsuggest, na sila'y tumungo sa Central Governor's Office upang mag-file ng complaint kay Shin lang iyon ay hindi lang sa Nandaya sa Imperial exam pumatay din ng tao, nagsuggest ang isa pa na tumungo sa templo sila raw ay umiyak sa templo ng mga sages. Mula doon ay nagmarcha paalis ng examination hall ang libo-libong mga tao ang iba ay tumungo sa Central Governor's Office upang akusahan si Shin lang sa salang pandaray at pagpatay ang iba naman ay tumungo sa Temple of the Sages upang umiyak doon at sa isang iglap, ang buong kapital ay nahulog sa chaos.
Ang eksena ay lumipat sa residence ng Zhou family. Grandfather luhod ni Zhu Hongping, siya raw ay tumatangging tanggapin ito. Ang kanyang reputasyon ay pinanday niya sa loob ng 4 na taon at siya'y determinadong makuha ang first place sa imperial exam na ito. Gusto niyang mapanalunan ang lahat ng 3 top honors. Siya nga pala ang ibig sabihin ni Zhu Hongping sa sinabi niyang 3 top honors. Bago kasi ang imperial exam, mayroon pang 2 exam na sinasalangan ang mga scholars at iyon ay ang prefectural at provincial exam. Idinugtong ni Zhu Hongping na ngunit ngayon siya ay natalo lang sa isang pulubi. Papaano niya naman daw ba matatanggap ito? Malamang sa malamang na mayroon dong pandarayang involved dito, kaya pakiusap grandfather, pakiusap ito raw ay mag-imbestiga. My dear grandson, tugon ni Prime Minister Zhu, ang pride at arrogance nito ay magandang bagay. Ang isang anak ng Zhu family ay dapat lang nataglay ang ganitong spirit. Gayunpaman sa pagkakataong ito ang nakuha nito ay second place lang at sa totoo lang, siya ay natutuwa. Sumagot si Zhu Hongping na kayang-kaya niya namang makuha ang first place. Ano ang kanyang background daw ba? Ang kanyang background daw ba ang dahilan kung bakit siya ay naging second place lang? Isinigaw na iyon ay napaka-hypocritical, iyon ay hindi niya matatanggap. Ano naman daw ba ang silbi ng pagtatago sa iyong tunay na kakayahan? Gayunpaman si Prime Minister Zhu ay tumawalang naglabas ng papel. My dear grandson, lahad niya tingnan nito ng maigi ang exam paper na ito. Tingnan nito ang policy essay at poetry na narito. Papaano ito may kukumpara sa mga gawa nito? Sa una ay nag-skim through lang si Zhu Hongping, then ito'y binasa niya ng maigi. 2 beses niyang binasa ng maigi. Ito pautol na sambit ni Zhu Hongping sa nanginginig na boses. Ito raw ba ay isinulat ni Lan Baliu? My dear grandson, lahad naman ni Prime Minister Zhu ang essay at poetry na ito. Papaano raw ba ito kung ikukumpara sa essay at poetry nito? Ito ay mas mahusay kaysa sa kanya, sagot ni Zhu Hongping. Kapansin-pansin ang pamumula ng kanyang pagmumukha. Nagtanong si Prime Minister Zhu kung gaano kahusay. Sumagot si Zhu Hongping na napakalaki ng agwat. Ngayon lahad ni Prime Minister Zhu ngayon iniisip pa rin daw ba nitong ito ay sino sa press ng kung sino man, agad na tumalikod. Inilahad na sa mundong ito palaging mayroong higit na mas mahusay kaysa sa iyo. Ang kanyang grandson ay outstanding, subalit kung minsan, talagang mayroong mga pambihirang prodigy na lumilitaw. Sa totoo lang, kung ito ay mag-e-insist na mayroong nangyaring pandaraya, iyon naman ay hindi mali, sapagkat ang essay at tula na iyon ay hindi naman talaga si Lan Baliu ang nagsulat kundi si Xin lang. Nabigla si Zhu Hongping sa kanyang narinig. Idinugtong ni Prime Minister Zhu na ayon sa Majesty si Xin lang ay nagsulat ng napakaraming essay at tula at ang lahat ng iyon ay pinakabisa niya ng advance kay Lan Baliu, subalit ang imperial exam naman, ay hindi ipinagbabawal ang patungkol sa pag-predict ng mga topics. Talagang ito ay natalo, subalit ito ay natalo kay Xin lang, at kung si Xin lang mismo ang nag-take ng imperial exam, ang makukuha nito ay second place pa rin. Ang talento ng taong iyon ay higit na mas superior rito, lubhang napaka-superior. So ganoon pala, sambit ni Zhu Hongping sa kanyang isip. So ganoon daw pala, subalit, bakit hindi iyon mismo ang siyang nag-take ng exam? Grandson, dagdag ni Prime Minister Zhu, tandaan nito ang bagay na ito, ang taong iyon ay isang chaotic demon, kaya maliban na lang kung talagang kailangan na kailangan, iyon ay wag na wag nitong epo-provoke.